Nais ko lang po sanang ibahagi yung naging karanasan namin ng kapatid ko. Naaalala ko po talagang lagi ito, lalo na kapag mga ganitong panahon. Dalawa lang kami noon ng kapatid ko sa bahay namin. Wala na kaming tatay ng mga panahon na yon. At nasa trabaho po ang nanay namin. Mag-aalas 9 na ng gabi noon nang maisipan namin ng kapatid ko na magtimpla ng kape. Nakahiligan na po kasi namin pareho ang pagkakape. First year high school na po ako noon, habang yung kapatid ko po naman ay grade 4. Ngayon, nang magtitimpla na nga po kami, ay po namin na lamang wala na palang asukal. Dahil sa kagustuhan talaga naming makapagkape, ay nagpasya kaming magkapatid ng mga aruling para lang makabili ng asukal. Kaya ikinandado namin yung aming bahay at lumabas kami. Yung tinitirahan namin noon ay isang malaking bahay na yari pa po sa kahoy. Bali 4 na kwarto po lahat ang nasa itaas. Pero kami na lang yung naungupahan. Wala na po kami mga katabi na nasa bandang dulo at may kadiliman po sa pasilyo. Nang nakababa na po kami magkapatid, ay agad na naming sinimulan ang pangangaroling. Hindi po kami sanay sapagkat di po namin nakagawian yon. Kung kaya, medyo nahihiya pa kami noong una. Nang makita namin sapat na yung aming perang nakolekta para makabili ng asukal, ay titigil na rin po sana kami. Dahil yun lang naman talaga yung dahilan kung bakit kami nangaroling. Pero ginanahan yung kapatid ko at sinabing ituloy pa lang namin. Sayang naman daw kasi dahil naroon na rin naman kami. Kaya lubos-lubusin na umano namin. Naisip ko naman na may katuwiran yung aking kapatid. Kung kaya, ipinagpatuloy namin yung ginagawa naming pangangaroling. Pero hindi namin namalayan na napapalayo na kami ng gusto sa kakalakad. Hanggang marating na namin yung tulong bahagi ng welfare bill. Ito po ay isang malaking squatters area doon sa Mandaluyong. Yung inuupahan po namin ay sakop din ito. Pero malapit lang kami sa may kalsada. Noong mga panahon iyon po, ay marami na rin mga kabayan noon. Pero hindi naman kasing dami tulad ngayon. At may mga bahagi pa noon na bakante, malalapat na lode. Nang mapansin po namin na napalayo na kami, ay naisipan na kaagad namin bumalik. Sapagkat parating na rin noon ang nanay namin. At dahil sa madilim po doon sa lugar, kung kaya nakakatakot po talaga. Malapit na po iyon sa Acacia Lane kapag diniretso. Kaya lang, sinabi ng kapatid ko na amin umanong kantahan yung isang bahay na naroon at baka daw mabigyan kami ng malaki. Dahil sa mukhang bihira ang nangangaroling doon, kung kaya sinubukan namin. May bakod ito at gate na yari lang sa kahoy. Kaya medyo nilakasan namin yung pagkanta para marinig kami. Maya-maya ay may napansin kaming anino doon sa may bintana. Kaya mas nilakasan pa namin. Naisip namin na narinig na niya kami. Kaya mas ginanahan kaming magkapatid. Pero hindi pa natatapos yung aming pagkanta ay bigla na lamang bumukas ng mabilis yung bintana. At kitang-kita talaga namin magkapatid yung nakakatakot na itsura ng matanda. Maputla yung mukha nito na nang bumuka yung bibig niya ay nakita namin yung matutulis niyang mga ngipin at yung napakaraming laway. Tapos
Yung puting buhok niya ay napakahaba na nakabuwagag na para iyong nakakapit sa mga gilid ng bintana. Dahil doon ay mabilis kami nagtatakbo ng kapatid ko habang sumisigaw kami ng katagang aswang. Sa sobrang takot ay naiyak na yung kapatid ko noon. Hindi na kami nangaruling pa pagkatapos noon. Umuwi na kami ng diretso. Nang malapit na kami sa bahay, ay bumili na muna kami ng asukal. At nang paakit na kami sa bahay, ay laking gulat namin magkapalit nang makakita naman kami ng isang tao na nakatayo doon sa may huling baitang sa itaas ng hagdan. Nakatalikod iyon sa amin. Natigilan kami magkapatid at panandaliang hindi nakagalaw. Nung oras na iyon ay napapaisip pa ako kung sino iyon. Nang bigla itong dahan-dahang bumihim na harap sa amin at bigla itong lumutang. Umangat ito ng halos isang ruler mula sa sahig ng pasilyo at dahan-dahang lalapit sa amin. Kaya napatakbo kami ng kapatid ko na ang sinisigaw naman niya noon ay ang katagang multo. Nang nasa labas na kami malapit sa kalsada ay nakita namin yung aming mga kalaro. Panay ang tanong nila sa amin kung ano ang aming nakita at kanilang sinikap na mapakalma kami hanggang sa maabutan kami ni nanay na naroon sa labas. Kaya nagtaka ito kung ano ang aming ginagawa doon ng aking kapatid. Agad naman kaming nagpaliwanag at sinabi sa kanya yung aming mga nakita. Nangyayain na kami ni nanay na umuwi na sa bahay, ay nag-aalangan pa kaming magkapatid dahil na rin sa takot. Nang nasa harap na kami ng hagdan, ay halos hindi kami makatingin doon ng aking kapatid. Narinig namin ang tinig ni nanay at sinabing wala namang naroon. Simula po noon tuwing bababa kami ng bahay ay kinikilabutan na kami magkapatid tuwing daraan doon sa may hagdan. At yan po Sir Pipi, yung nakakatakot naming karanasan ng aking kapatid. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Ang ibabahagi ko pong kwento ay yung naranasan ko po kasama ng aking mga kaibigan nung magkayayaan po kami na magsimbang gabi. Ang taon po ay 1995. Nakagawian na po kasi namin magkakaibigan ang magsimbang gabi at tinatapos po talaga namin ito. Kumbaga ay panata na namin magkakaibigan yon. At syempre pa, kasama na rin yung pagdanais namin na magkasama-samang magkakaibigan. Pagkakataon na rin namin para pumorma at maningalang pugad. Noong mga unang gabi ay naging maayos naman at walang naging anumang problema. Masayang masaya kaming magkakaibigan dahil ang daming mga nagsisimba rin ng mga kaidara namin. Kaya may mga pagkakataon pa nga na nakikipagkilala kami. Noong mga panahon iyon kasi ay marami pang aktibong nakikilaw sa mga ganong aktibidad at como tradisyon na iyon. Kaya marami talaga ang nagsisimbang gabi noon. Pero kapag pauwi na ay halos kami na lang na magkakaibigan ang natitirang naglalakad sa daan. Kasi kami ang magkakalapit ng bahay at nasa may bandang dulo na ang tawag pa sa amin ay Ilaya. Kung hindi ako nagkakamali ay petsa 23 na iyon ng madaling araw nang papauwi na kami magkakaibigan at makapansin kami ng isang tao sa aming unahan.
at papasalubong ito sa amin. Noong una ay binaliwala lang namin iyon sa pag-aakalang baka mapapabayan ng ilo o kaya naman ay may mga alagang hayop na aasikasuhin. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglakad. Pero habang papalapit kami sa kanya ay kapansin-pansin yung postura at kanyang tindig na hindi iyon karaniwan dahil bagya siyang nakayuko at parang maumbok yung kanyang likod. Sa tagal na naming naninirahan doon na doon na kami pinanganak at lumaki ay wala naman kaming nalalaman na may taga sa amin na isang kupa. Nang makalapit pa kami ay doon na naging malinaw ang lahat. Hindi ito karaniwang tao o mas tamang sabihin na hindi iyon tao dahil na rin sa kanyang itsura na bagaman nakasuot ito ng maong na pantalon na nakatupi pa hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod ay mapalahibo naman ang ubad na katawan nito. Wala siyang pang-itaas na suot at yung mukha niya ay talaga nakakatakot. Mahaba ang kanyang uso na nakakawig talaga ng isang aso na nakalitaw pa sa magkabilang gilid yung mahaba at matutulis nitong mga bangil at mayroon iyong dugo at maging yung mga braso nito ay malalaki at may kahabaan kumpara sa karaniwan na madali mo ring mapapansin yung mahaba at matutulis nitong mga kubo. At nakita namin at tatayuan na yung mga buhok nito sa may gawing batok at ibinukapan nito ang malaki niyang bibig. Dahil sa aming pagkabigla sa nakita ay nagpulasan na kami. Kanya-kanya kaming takbo sa iba't ibang direksyon. Ako ay napatakbo sa gilid ng daan na kahit pamasukan ay hindi ko na alintana yun. Para akong isang manlalaro sa Olympics na tumatakbo ng mabilis habang tinatalon yung mga hurdle na nakaharang sa aking daraanan. Sa likuran ko ay aking naramdaman yung kaibigan kong si Roy na katulad ko ay humihingal na rin sa takot at sa sobrang bilis ng aming ginagawang pagtakbo. Huminto lamang kami nang halos hindi na talaga namin kaya pang iakbang ang aming mga paa at parang mapapatidan na kami ng hininga. Naramdaman kong naluyo talaga ang aking lalamunan noon at namalaya namin nang layo na pala ng aming narating. Sa kabutihang palad ay wala namang napahamak sa aming magkakaibigan. Kinahaponan noon nang magkita-kita kami muli ay nalaman namin na yung kalabaw nila Mio ay nilapa. Sinipsip umano yung dugo at malaking bahagi ng kanilang alaga ang lilablab. Maging yung ilang laman yung umano ay wala na, tulad ng atay at puso noon. Ilang residente pa doon sa amin ang nakakita doon sa nilalang ngayon at makailang beses pa na ulit yung ginagawang pagpatay sa mga hayop. Natigil lang iyon nang isang araw ay makabalitaan sa buong nayon na napatay si Mang Carling sa katabing bayo na hindi malaman kung sino may gawa noon sa kanya. Pero ayon sa kumakalat na balita noon, nabutan daw ito ng may-ari ng baka na kanya sanang lalapain. At yan po, Sir PB, yung aking karanasan. Sana po ay inyo rin mapili ang kwento kong ito na nasabi ko pa noon sa aking sarili na mayroon din palang werewolf dito sa atin na kinikilala din nating aswang dahil yan din po ang tawag nila noon kay Mang Carling. Isa daw itong aswang.
Gusto ko lang rin ibahagi sa inyong programa yung tungkol sa karanasan ng yumao kong ama. May ikinuwento kasi siya sa akin noon. Ayon sa kanya, 15 anyos siya nang mangyari ang nakakatakot niyang karanasang ito. Pinakiusapan ang kanyang magulang noon na kung maaari ay hihiramin muna siya upang may makasama ang asawa ng kanyang tsuhin sa gabi. Dahil sumasama ito sa pangingisda. Buntis pa naman ang asawa nito noong mga panahon iyon. Ang dati kasi nitong kasama sa bahay ay yung nakababatang kapatid. Kaya lang, sa di malamang dahilan, ay bigla na lang nagpaalam sa kanila at umuwi na ito doon sa kanilang mga magulang. At dahil sa bunsong kapatid ng kanilang amang kanyang tsuhin, at talagang magkasundo sila nito, kung kaya pumayag naman ito na ipahiram si tatay. Kaya kinabukasan din noon ay isinama si tatay ng kanyang tsuhin sa bahay nito. Bali nasa kabilang bayan sila naninirahan noon. Payak lang ang uri ng pamumuhay noon doon sa kanila, na para bang ang pinakaangad lamang ng mga tao ay ang makakain sa araw-araw ay ayos na. May raos lang ang maghapon ay sapat na iyon sa kanila, na para bang wala talaga silang mga pangarap sa buhay. Kaya nga si tatay, kahit elementarya, ay hindi man lang ito nakatapos. Lagi kasi itong katupatulong ng kanyang mga magulang sa kanilang mga gawain sa araw-araw. Nang dumating sila tatay sa bahay ng kanyang tsuhin, ay napansin niyang napakalaki na ng tiyan ng asawa nito, na sa kanyang palagay ay di na magtatagal at manganganak na. Sa unang araw niya doon ay medyo nanibago talaga siya. Naiilang siya sa kanyang tiyahin, para kasi may pagkamatari ito, na bihirang kumibo, at pakiramdam niya ay laging nakatuon ang paningin nito sa kanya. Kaya nung kumain sila ng tanghalian ay hindi siya nakakain ng mabuti. Nahiya siya dahil baka magreklamo ito sa lakas niyang kumain. Kung kaya, pinigilan na lang muna niya ang kanyang sarili. Siya na rin ang nag-asikaso ng kanilang pinagkainan. Masipag namang kasi si tatay at sanay sa halos lahat ng gawain. Kahit mga gawaing bahay ay alam niyang gawin. Kinagabihan ay maaga silang naghapunan, at matapos makakain, mag-aalas 7 pa lang ay nakita niyang naghahanda na ang kanyang tsuhin. Sasama uli ito sa pangingisda. Wala kasi siyang sariling bangka, kaya sumasama lamang ito sa kanyang mga kaibigan at kumpare. Bago umalis ang kanyang tsuhin ay muli pa itong nagbilin sa kanya. Kaya bago siya nahiga ay sinigurado niya munang nakasarang mabuti yung kanilang pinto at bintana. Sabi ni tatay, nang nakapikit na siya, ay mayroon siyang narinig na tila ba may huminga. At sa tingin niya ay nasa ilalim lang iyon ng sahig. Kaya agad siyang napadilat. Ngunit hindi siya muna pumilos. Nakiramdam pa muna siya. Muli niya iyon pinakinggang mabuti. At tama nga siya. Ang kanya uling marinig ang mahinang tinig na iyon. Kinilabutan siyang bigla, dahil naisip niyang mayroon ngang nasa silong nila. Kung sino iyon o kung ano ay di pa niya masabi. Pero kung ano-ano na ang mga hindi magagandang bagay ang naglalaro sa kanyang isipan noong mga oras na iyon. At para hindi siya malata ay iniwasan niyang lumika ng kahit anumang ingay. Sa halip na tumayo
ay dahan-dahan na lang siyang gumapang palabas ng kanyang silid. Naisip kasi niyang hindi siya makikita noon pagkat pinatay niya ang kanilang lampara bago nahiga. Nagpunta siya doon sa pinakasala ng bahay na wala namang ibang naroon maliban sa lamisetang yari dit sa kawayan at dalawang mahabang upuan. Nagkubli siya sa haligi at doon siya pasimpleng sumilip sa silong ng bahay. Noong una ay wala siyang nakitang anumang naroon. Pero nang unti-unti nang masanay sa dilim ang kanyang mga mata, ay may naaninagan siya. Ngunit hindi pa niya matiyak kung ano talaga iyon dahil sa hindi niya makita ang itsura nito, maging yung kabuuang figura noon. Gusto niya sanang puntahan na at gisingin ang tiyahin pero nagdalawang isip siya. Baka kasi may istorbo niya ito at mapulyawan pa siya. Kaya nanatili na lamang siya doon sa gilid ng haligi habang patuloy na pinagmamasdan kung ano yung mga susunod na gagawin ng nasa silong. Pero di nagtagal ay mas lalo pang naragdagan yung kanyang takot na nararamdaman. Nang makita niyang bigla na lamang may dalawang bagay na pumula doon sa silong. Ngunit pilit pa rin niyang pinakalma ang kanyang sarili. Hanggang sa makita niyang unti-unti na iyong lumayo at naglaho na yung dalawang bagay na mapupula na hinala ni tatay. Iyon marahil yung mga mata ng nilalang. Kung aswang man iyon o isang uri ng mabangis na hayop, ay di pa niya talaga masabi ng mga sandaling iyon. Matapos ang pangyayaring iyon ay bigla siyang nakarinig ng malakas na pagtalabog at nagmula iyon sa silid ng mag-asawa. Bigla niyang naalala ang kanyang tiyahin na ibinilin pa naman sa kanya ng tiyuhin na kanya itong bantayan. Bigla siya nag-alala para sa kaligtasan nito. Kaya tumayo siya at agad na tinungo ang silid nito. Nakasara ang kawayang pinto noon, kung kaya kanya na lang itong sinilip. Gusto niyang malaman kung anong kailan itong malakas na pagkalampag na iyon sa kanilang silid. Pagsilip niya ay nakita niya namang tulog na tulog ito. Kaya para siyang nabunutan ng tinig at nakahinga na ng maluwag. Nang malaman niyang ligtas naman ang kanyang tiyahin, bumalik siya sa may sala at naupo na lamang sa isang mahabang upuan na naroon. Sumandal siya sa dingding at di na niya namalayang nakatulog na pala siya doon. Nagising na lamang siya ng mga madaling araw nang kanyang marinig ang malakas na tinig ng kanyang tiyuhin. Tinatawag nito ang kanyang pangalan at pinabubuksan ang pinto. Bagya pa siyang naalimpungatan dahil doon. Kaya mabilis na kumabog ang dibdib niya. Nang mahimasmasan, ay bubungas-bungas pa siya ng pagbuksan ng pinto ang kanyang tiyuhin. Panandalian niyang nakalimutan yung mga nangyari nang makita niya yung malalaking isda na dala nito. Kahit paano, ay napalitan ng tuwa yung takot na kanyang nararamdaman. Bunga nung nilalang na nakita niyang nasa kanilang silong. Napagdesisyonan niyang huwag na lang muna sabihin sa kanyang tiyuhin yung tungkol sa kanyang nakita. Naisip niya kasi hindi iyon makabubuti. Total naman, ay walang nangyaring masama sa kanyang tiyahin. Naging payapa naman at walang nangyaring kakaiba yung mga sumunod na gabi. Hindi na rin muna sumama ang tiyuhin ni tatay sa kanyang mga kaibigan para mangisda dahil kumpleto na daw ang mga ito. At dahil sa marami pa naman silang ulam, kung kaya hindi naman iyan problema. Pero nang sumunod na gabi kung saan ay sumama na muli ang tiyuhin ni tatay sa pangisda, ay muling naulit
yung naranasan niyang iyon. Tulad nung una, kasalukuyan na umano siyang natutulog noong mga oras na iyon. Na may maramdaman siya parang mayroong nasa labas ng bahay. Kaya nagmulat siya ng mga mata at nakiramdam. Pero nanatili lang siyang nakahiga pa rin. At nang marinig nga niya at masiguro mayroong nasa labas, ay maingat siyang gumapang palabas ng tinutulugan niyang silid. At pagdating niya sa sala, ay tsaka siya tumayo. Sumilip siyang muli sa silong. Sinanay niya muna ang kanyang paningin sandali sa dilim. Pero wala siyang naaninagang naroon. Pinuntahan niya ang silid ng kanyang tiyuhin upang silipin ang tiyahing natutulog doon. Pero laking gulat niya nang hindi niya ito makita. Nagtaka siya kung saan ito nagpunta. Biglang tumibok ng mabilis yung kanyang puso. Kinabahan talaga siya. Muli niyang narinig yung mga alingas-ngas. Pinakinggan niya yung mabuti. Nang malaman niya kung saan yun nagmumula, ay sumilip siya sa dingding. At nanlaki ang kanyang mga mata. Halos hindi pa nga siya makapaniwala nang makita niya ang asawa ng kanyang tiyuhin na may kayakap na iba. Nakaramdam siya bigla ng galit. Pero ang galit na iyon ay nahaluan pa ng matinding hilakbot. Nang makita niya yung mga kamay na humahaplos sa katawan ng kanyang tiyahin, na naglalakihan ang mga ugat noon at may mahaba at matutulis na mga kuko. At tuluyan na siyang binalot ng matinding takot. Nang makita at malaman niyang hindi pala karaniwang tao ang kayakap ng kanyang tiyahin, isa iyong aswang, na hindi lamang ang mga kamay nito ang siyang humahaplos at yumayapos sa tiyahin niya. Maging yung mahabang dila nito ay panay din ang paglingkis. At nang pumihit pa ang mga ito, ay nakita niya yung likod ng aswang na puno ng mga balahibong nagtatayuan, na panay din ang haplos sa malaking tiyan ng kanyang tiyahin, na tila pa takam na takam. At bigla nitong pinaghiwalay ang mga hita noon. Bigla silang napasigaw pareho nang ipasok ng aswang ang isa nitong kamay at dukutin ang nasa sinapupunan. Na yung tinig ng aswang ay may halong pananabik at tagumpay, habang yung sigaw ng manantsahin niya ay may halong kirot at sakit. Pero matamis na ng ngiti ng makaraos. At hindi na ni tatay kinaya pa ang mga sumunod na nangyari. Nang pagsaluhan nilang dalawa ang bata, kaya mabilis na siyang umalis at iniwan na ang lugar. Lakas loob niyang tinahak ang madilim na daan pabalik sa kanila. Nang dumating siya sa kanilang bahay ay tirik na ang araw. Agad niyang ikinuwento sa kanyang mga magulang yung kanyang nasaksihan. Halos hindi rin sila makapaniwala, pagkat kilala umano nilang mabait at tahimik ang asawa ng kanyang tiyuhin. Ngunit hindi nga imposible magbago ito, lalo na kung nahawaan na ng aswang nito na kalabuyo. Kinahapunan ay dumating din sa kanilang bahay ang kanyang tiyuhin. Nag-alala ito na hinahanap siya. Ibinalita rin ito sa kanila yung masama nangyari sa kanyang mag-ina. Wala na raw yung kanyang anak, pagkat nakunan ang kanyang asawa. Nagkatinginan sila tatay at mga magulang niya. Nakaramdam sila ng awa sa kanyang tiyuhin. Pero kailangan itong malaman kung ano yung totoo. At kanila na ang ipinagtapat dito yung totoong nangyari, na hindi nakunan ang kanyang asawa. Halos mabaliw sa sobrang galit at
at sama ng loob ang tsuhi ni tatay. Pinayuhan nila ito manatili na muna doon sa kanilang bahay. Pumayag naman ito. Kinabukasan, pagkagising ni tatay, ay nagulat siya nang makita paparating ang magkapatid. Nagtaka siya kung saan galing ang mga ito. Hindi niya alam na umalis pala sila. Nang magtanong si tatay sa kanyang ama, ang tanging nasabi na lamang nito ay kanila nang nakamit umano yung hustisya. Sa pagkakaunawa daw ni tatay ng mga oras na iyon, ay kanila lang naipagiganti yung kapiyang dinanas ng tsuhi niya, maging yung mabait na kapalaran na sinabit ng kanyang anak sa kamay ng asawa at kalaguyong aswang.